Kung sasabihin ko sa iyo ngayon na opisyal ng kinilala ng European Union ang Pilipinas bilang bagong higanteng ekonomiya ng mundo, maniniwala ka ba? Noong gabing iyon, ang kalangitan sa Brussels ay kulay abo at madilim. Humaplos ang malamig na hangin sa balat. Ngunit ang lamig sa labas ay hindi kasing tindi ng tensyon sa press conference room ng European Union. Kumikislap ang flash ng camera at live broadcast camera mula sa England, Germany, France, America, Japan at China. Nakatutok sa walang laman na podium na parang naghihintay ng isang desisyon na magpapalit sa buong libro ng ekonomiya. Bulong-bulungan ang mga reporter, nagtatanong kung bakit kailangang magpatawag ng emergency meeting para lang pag-usapan ang Pilipinas. Sa kanilang isip, ang Pilipinas ay isa lamang bansang panturista na may murang pamasahe, traffic, masasarap na pagkain, magagandang simbahan, at kahanga-hangang dalampasigan. Ngunit walang sinuman ang nakaaalam na sa sandaling iyon. Isang tumpok ng lihim na ulat sa mesa ng pulong ang nagkukwento ng ibang istorya, isang kwento ng isang bansa na minsang hindi pinansin ng mundo at ngayon ay tumatayo sa posisyong walang sinuman ang nag-akalang maaabot ng Pilipinas. Isang pangalan ang binanggit sa gitna ng malaking meeting room ng European Union, sa gitna ng katahimikang mas makapal pa sa konkretong pader, Marcus Steiger. Lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon, na parang may nag-utos. Ang reflex ng mga photographer ay itaas agad ang kamera sa isang kisap mata. Umilaw ang flash sa kanyang mukha. Automatikong umayos ng upo si Marcus. Hindi siya politiko, hindi sikat sa media, ngunit sa mundo ng mga numero at economic reports, ang halos 50 anyos na lalaking ito ay isang taong walang sinumang nangahas na maliitin. Dahan-dahan ngunit malinaw na sinabi ng chairman ng Komite ng Ekonomiya ng EU. Sa nakalipas na 30 taon, kung sinabi ni Marcus na mali ang numero ng isang bansa, ito ay mali. Kung sinabi niyang hindi pa panahon para maniwala, naghihintay kami. Ngayon, siya lang ang bibigyan namin ng karapatang magpasya kung ang nakasulat sa lihim na ulat tungkol sa Pilipinas ay totoo o hindi. Ang salitang Pilipinas ay umalingaw-ngaw muli. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito umalingaw-ngaw sa silid, ngunit parang umalingaw-ngaw din sa isip ni Marcus mismo. Tahimik siyang nakaupo, walang emosyon ang mukha, ngunit sa loob, alam niyang isinasama siya sa gitna ng isang kwento na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Lumaki si Marcus Steiger sa isang maliit, tahimik na bayan sa timog ng Germany. Ang kanyang ama ay isang guro sa matematika, ang kanyang ina ay isang librarian. Lumaki siya sa amoy ng lumang papel ng libro at mga equation na puno sa pisara. Maaaring naaalala ng ibang bata na mahilig sila sa football field o amusement park, ngunit ang larawang nakatatak sa isip ni Marcus ay isang gabi nang gumuhit ang kanyang ama ng maliliit na linya sa papel at ipinaliwanag na ang mga linyang ito ang mga numerong nagpapasya sa hinaharap ng isang buong bansa. Mula noon, alam niyang ang kanyang buhay ay nakatali sa mga numero at hindi na maiiwasan. Patuloy siyang nag-excel sa pag-aaral, nagtapos ng master's degree sa economics, na may nangungunang marka sa Europa bago siya kinuha upang magtrabaho para sa European Union sa edad na hindi pa 30. Sa panahong ang kanyang mga kaibigan ay naghahabol pa ng matatag na trabaho, si Marcus ay lumipad upang bisitahin ang mga pabrika sa Poland, suriin ang mga daungan sa Netherlands at maglakad sa mga industrial zone ng France, England at Germany. Nakita niya ang kasaganahan at pagkabigo ng maraming lungsod at bansa sa kanyang sariling mga mata. At mula sa hindi mabilang na mga paglalakbay na iyon, siya ay naging isang uri ng tao, isang taong hindi naniniwala hanggat hindi niya ito nararanasan mismo. Sa mga kasamahan sa trabaho, mayroong nagbibiro na kung ang isang ulat ay hindi binura ni Marcus, nangangahulugan iyon na ang ulat na iyon ay nakapasa sa kanyang paglilinis mula sa kasalanan at mas mahirap itong hanapin kaysa sa bonus sa pagtatapos ng taon. Hindi siya madalas ngumiti, hindi rin madalas magsalita ng mahusay, ngunit bawat salitang isinulat niya sa ulat ay nagdulot upang makakuha ang isang lungsod ng karagdagang pabrika o mawalan ang isang bansa ng pamumuhunan magpakailanman. Kaya, ano ang Pilipinas sa paningin ng lalaking ito? Hindi ito graph, hindi numero sa screen, kundi larawan mula sa postcard at advertisement ng turismo na nakita niya noong bata pa siya. Asul na dagat, gininto ang simbahan, mahabang traffic sa Maynila sa mainit at mahalumigmig na panahon, mga taong madaling ngumiti, maanghang at mabangong pagkain.
Mas naaalala niya ang bansang ngiting-ngiti kaysa sa sentro ng industriya. Kapag mayroong nagbanggit ng Pilipinas sa pulong, kadalasan ay sa kaparehong tono isang resort para sa mga Europeo, isang bansa na mahusay sa turismo, pinagmumulan ng seafood, prutas, at murang lakas paggawa. Halos walang sinuman ang nagbanggit ng Pilipinas bilang isang bansa na dapat bantayan sa teknolohiya o inobasyon. Minsan lamang dumaan si Marcos sa Ninoy Aquino International Airport para sa isang layover ilang taon na ang nakalipas. Halos hindi pa siya nakalabas para makita ang lungsod. Naaalala lang niya ang mga ilaw, ang simbolong hugis karabaw sa mga pasalubong at mga pasaherong humihila ng bagahe patungong Boracay o Palawan. Wala siyang naging dahilan para tingnan ang Pilipinas ng higit pa roon. Kaya, nang banggitin ng tumpok ng lihim na ulat sa mesa ng pulong ang pagiging sentro ng bagong teknolohiya, ang pagpapaunlad ng infrastruktura na nagkokonekta sa rehiyon, at ang kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa na makipagkumpetensya sa maraming bansa sa Southeast Asia, ginawa ni Marcos ang pinakamahusay niyang gawin, kunot noo at magtanong, masyadong maganda ba ang mga numero? Tamang-tama ba ang pinili ng sampling group? O ito ay isang panandaliang trend lamang na ating pinapaniwalaan? Ang mga pintas sa meeting room ay naging alon. Ang ilan ay diretsong nagsabi na ang Pilipinas ay hindi kailanman aakyat sa ganoong antas sa loob lamang ng ilang taon. Ang ilan ay tumawa ng mahina at sinabing, ito ay isang bansang panturista lamang na nagsisikap na magpakamoderno. Ngunit ang chairman ay hindi tumawa. Lumingon siya kay Marcos at nagsalita ng may tonong walang puwang para sa biro. Kailangan namin ng malinaw na sagot, hindi hula. Marcos, kailangan mong tingnan mismo kung totoo ang nakasulat sa mga ulat na ito. Muling tumahimik ang buong silid. Hindi agad sumagot si Marcos. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape at humigop, pinapanatili ang kanyang katahimikan na parabang sanay na sa pagtatalaga ng malalaking gawain. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, naisip niya lamang, ang Pilipinas? Siguro ay parang dati lang sa mga larawan magandang dagat, madaling ngumiti ang mga tao, traffic at night market. Hindi ko akalain na mayroong anumang makakapagulat sa akin sa bansang ganoon. Hindi niya alam na ang kaisipang iyon ang magiging pangungusap na nais niyang burahin sa kanyang puso matapos niyang yapakan ang lupaing minsan niyang hindi pinansin ang Pilipinas. Ilang oras matapos umalis sa malaking press conference room, tinawag si Marcos sa isang maliit na pulong na sarado ang pinto. Walang media, walang bisita, tanging ilang tao lamang ang nangangasiwa sa pangunahing daluyan ng ekonomiya ng Europa. Sa projector screen, hindi larawan ng Boracay o Intramuros, kundi mga graph, numero, at mapa na may matinding pulang kulay na nagha-highlight sa rehiyon ng Calabarzon ng Pilipinas. Ito ang Calabarzon o Southern Tagalog Region, paliwanag ng isang opisyal. Isang proyektong nagkokonekta sa mga deep sea port, airport, high-speed rail at bagong industrial zones ng Pilipinas. Kung hindi natin ito papansinin, maaaring mapalampas natin ang sentro ng logistik at paggawa ng mahahalagang bahagi ng teknolohiya sa susunod na 10 taon. Nagpalipat-lipat ang mga slide mula sa mga pabrika ng electric vehicle hanggang sa datos ng skilled labor, pamumuhunan sa modernong medisina, mga ospital sa Maynila na nagsisimulang makaakit ng mga pasyente mula sa Middle East, China at Eastern Europe. Ang mga numero ng export ng serbisyong pangkalusugan ng Pilipinas ay unti-unting tumataas. Tahimik na nakatitig si Marcos sa screen. Hindi niya ipinagkakaila na kaakit-akit ang mga numero, ngunit sa kanyang isip ay mayroong paring isang boses na bumubulong, o baka ito ay magandang larawan lamang na hindi pa natin nabubuksan ang loob? May isa pa, patuloy ng parehong senior European official. Ang ilang impormasyon mula sa ulat na ito ay nagsisimula ng lumabas sa media. Kung hindi tayo magsasalita ng may katotohanan, ang mga mamamahayag mismo ang susulat ng kuwento para sa atin. Ang salitang lumabas ay agad na nagpatindi sa tensyon sa silid. Alam ng lahat na ang tiwala ng merkado ay hindi lamang nasisira dahil sa masasamang katotohanan, kundi mas higit dahil sa kawalan ng kalinawan. Lumingon ang chairman kay Marcos. Kaya, kailangan mong pumunta sa Pilipinas nang mas maaga kaysa sa binalak. Hindi ka namin ipinadala para ngumiti, magpakuha ng litrato kasama ang mga ministro o makinig sa mga pambungad na salita sa entablado. Ipinadala ka namin upang husgahan kung ano na nga ba talaga ang naging Pilipinas, ang bansa na akala natin ay isang destinasyon lamang ng turismo.
Noong gabing iyon sa kanyang sariling opisina, nakaupo si Marcos sa gitna ng tumpok ng mga dokumento na halos lampasan ang kanyang ulo. Binuksan niya ang ulat tungkol sa Pilipinas, isa-isa. Nakita niya ang mga pangalan ng probinsya na halos hindi niya mabigkas: Laguna, Cavite, Batangas. Nakita niya ang mga larawan ng industrial ports, modernong pabrika, at ang salitang bagong supply chain ng Southeast Asia na paulit-ulit na lumalabas. Ano ang iyong iniisip? Tanong ng kanyang Dutch na assistant. Kakabisita lang niya sa Maynila, 2 taon na ang nakalipas at nagliliwanag pa rin ang kanyang mga mata. Sa tingin ko, maniniwala lang ako kapag nakita ko mismo, maikling sagot ni Marcos ayon sa kanyang ugali. Hindi na niya idinugtong na sa kanyang isip ay nakatatak pa rin ang dating mga larawan ng mga Europeo na nakahiga sa tabing dagat, larawan ng traffic at mga palengke na puno ng mga turista. Kinabukasan, ang eroplanong nagdala sa kanya palabas ng Europa ay lumipad sa kalangitan. Nagdilim ang ilaw sa kabin, karamihan sa mga pasahero ay tulog na. Bahagyang inihilig ni Marcos ang kanyang upuan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa digital na mapa sa maliit na screen sa kanyang harap. Ang kurba ng ruta ng flight ay dahan-dahang gumuhit mula Brussels, dumaan sa Middle East at patungong Southeast Asia. Ang maliit na tuldok sa mapa na may nakasulat na Maynila ay nagpaisip sa kanya ng maraming salita na pinagsama-sama: Pearl of the Orient, bansang ngiting-ngiti, lungsod ng trapik, paraiso ng turista. Wala sa kanyang alaala ang anumang salita tungkol sa isang economic giant. Pumikit siya, huminga ng malalim, at pinayuhan ang kanyang sarili, tulad ng dati tuwing kailangan niyang suriin ang isang bagong bansa. Huwag kang magpadala sa mga advertisement. Huwag kang magpadala sa mga ilaw at kulay. Tignan ang mga numero, ang istruktura, at lampasan ang sobrang tamis na papuri. Hindi niya alam na ilang oras mula ngayon, habang nagsisimulang bumaba ang eroplano, dumaan sa ulap, at dahan-dahang lumabas ang mga ilaw ng Maynila na parang mga bituin sa lupa, ang babala na kanyang ginamit upang protektahan ang kanyang sarili, sa loob ng 30 taon ay unti-unting yayanigin. Nang ipahayag ng piloto na bumababa ang eroplano patungong Ninoy Aquino International Airport, maraming pasahero ang sabik na hinila ang kanilang mga kurtina. Ginaya ito ni Marcos, hindi sinasadya. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya sandali. Ang lungsod sa ilalim ng pakpak ng eroplano ay hindi madilim na lugar na kanyang inilarawan, kundi isang tabing ng ginintuang ilaw na umaabot hanggang sa dulo ng kanyang paningin. Ang mga kalsada ay maayos na pinagtagpo sa isang grid. Ang isang ilog ay kumukurba na sumasalamin sa mga ilaw na parang pilak na laso. Iyan ang Maynila, bulong niya sa kanyang sarili. Bumukas ang pinto ng eroplano. Mainit na hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Paglabas niya ng connecting corridor, huminga ng malalim si Marcos nang hindi namamalayan. Akala niya ay maaamoy niya ang amoy ng luma at siksikan, ngunit ang naamoy niya ay isang mahinang pabango na hinaluan ng malinis na amoy ng pinakintab na sahig. Ang pasilyo ay malawak, mahaba, at mas maliwanag kaysa sa maraming paliparan sa Europa na kanyang nakasanayan. Ang mga karatula ay nakasulat sa Filipino at Ingles, malinaw at maayos. Ang daan patungo sa immigration ay malinaw na nahati sa mga linya. Walang sigawan, walang masikip na tao na halos hindi makahinga. Tanging isang linya lamang na dahan-dahang gumagalaw, ngunit tuloy-tuloy. Ang mga pasahero ay inayos sa mga counter ayon sa pagkakasunod-sunod. Nang dumating ang kanyang turno, ang opisyal ng immigration sa isang maayos na uniforme ay bahagyang yumuko at ngumiti. Mabuhay po. Welcome to the Philippines. Ang kanyang boses ay magalang ngunit may tiwala. Binuksan niya ang pasaporte. Sinuri ang impormasyon sa loob ng ilang sandali bago tumingala. Kayo po ba si Mr. Steger? Mayroon po tayong opisyal na naghihintay sa inyo sa labas. Naway magkaroon kayo ng magandang oras sa Pilipinas. Tumango siya at nagpasalamat ng maikli. Ngunit sa kanyang isip, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung bakit ang maliliit na sistemang ito ay gumana ng napakinis, gayong narinig niya mula sa iba na magulo ang Pilipinas. Pagkalabas niya ng arrival gate, naghihintay na ang grupo ng mga opisyal ng Pilipinas na nakasuot ng eleganteng suit. Isang babae na nasa edad 40 ay humakbang pasulong, yumuko at nag-abot ng isang mabangong sampaguitalay. Sa ngalan po ng Philippine Economic Council, maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang kanyang Ingles ay malinaw. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit sapat na formal. Sa maliit na kahon na ipinasa,
Mayroong isang ginintuang silk na sobre. Sa loob nito ay isang maliit na card na nakalimbag sa 2 wika. Ikinagagalak naming makita ninyo ang Pilipinas sa inyong sariling mga mata. Umaasa kaming maging makabuluhan ang inyong Binasa ito ni Marcos at tumahimik. Hindi siya sanay sa ganitong kadetalyadong pagtanggap. Sa van na naghatid sa delegasyon patungo sa lungsod, ang kalsada mula sa paliparan ay makinis. Ang mga ilaw sa kalsada ay pare-pareho ang pagkakahanay na parang ginamitan ng ruler. Ang mga berdeng karatula na may puting letra ay nagsasabi ng mga pangalan ng expressway at labasan sa isang sistematikong paraan. Ang mga sasakyan sa paligid ay hindi nagmamadali, ngunit nanatili sa kani-kanilang lane na nakakagulat. Ang expressway na ito ay direktang nagkokonekta sa airport sa puso ng Maynila, paliwanag ng opisyal. Noon ay matinding traffic, pero ngayon ay mas maayos na dahil mayroon na ring skyway at metro rail mula airport patungo sa lungsod. Tumangala si Marcos sa labas ng bintana at nakita ang mga tren na tumatakbo sa tabi ng expressway sa malayo. Ang mga ilaw sa bagon ay gumuguhit ng tuwid na linya na sumasalungat sa dilim ng kalangitan. Nagsimula siyang magsulat ng kung ano sa maliit na notebook na dala niya sa loob ng 30 taon. Habang papalapit sa lungsod, lalong naging komplikado ang kanyang nakita. Ang mga skyscraper na salamin ay sumasalamin sa mga ilaw. Ang skyway ay lumilipad sa ibabaw ng mga kalsada kung saan tuloy-tuloy ang daloy ng traffic. Walang ingay ng busina na inaasahan niya. Sa isang bahagi, dumaan ang sasakyan sa isang malawak na ilog. Nakita niya ang maliliit na ferry boat na tumatakbo sa kabila ng mga ilaw ng mararangyang hotel at ang ginintuang tuktok ng lumang simbahan o katedral na nakatayo sa kabilang pampang. Anong klaseng lungsod ba ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi ito isang murang tourist city, hindi rin isang malaking, magulong lungsod, kundi isang lungsod na nagsisikap tumayo ng may dignidad. Nang lumiko ang sasakyan sa isang riverside hotel, ang mainit na ilaw mula sa mga tradisyonal na Filipino na lampara ay bumuhos sa marmol na sahig. Ang mahinang amoy ng lemongrass ay bumati agad pagbukas ng automatikong pinto. Muling yumuko ang mga empleyado na nakasuot ng modernong Filipiniana at barong na may ngiti. Mabuhay po, welcome, na sinundan ng isang German na pangungusap na mas maganda ang bigkas kaysa inaasahan. Bahagyang natigilan si Marcos habang naglalakad sa lobby na pinalamutian ng inukit na kahoy, Filipino silk, at mga florera ng sariwang orchid. Nararamdaman niyang unti-unti siyang lumalabas sa kanyang dating kaisipan. Ang kanyang kuwarto ay in-upgrade sa isang corner room na tanaw ang ilog at ang mga linya ng ilaw ng skyway sa ibabaw ng kalsada. Ibinaba niya ang kanyang bag, binuksan ang kurtina ng salamin at tiningnan ang Maynila sa gabi. Ang ingay ng bangka, ng mga sasakyan, at ang mga ilaw ay pinagsama sa isang kakaibang ritmo. Kinuha ni Marcos ang kanyang notebook at dahan-dahang isinulat ang unang pangungusap tungkol sa Pilipinas, serbisyo na higit sa pamantayan ng Europa. Lungsod na binalak ng may intensiyon, ang mga tao ay nagbibigay galang sa mga bisita. Ang bansang minsan naming tiningnan bilang isang daanan ay maaaring hindi na isang daanan lamang. Alas 10, sino. Gabi. Tahimik ang orasan sa dingding, ngunit ang buong silid ay hindi tahimik. Nakatayo si Marcos sa gitna ng mataas na bulwagan ng isang university library sa Maynila. Ang kanyang mga mata ay gumala sa mga istante ng libro na nakahanay ng mahaba hanggang sa dulo ng kanyang paningin. Halos lahat ng reading tables ay puno ng tao. Ang ilang estudyante ay mabilis na nagsusulat ng notes. Ang ilan ay nagbabasa ng makakapal na aklat na may highlighter. Ang ilan ay nakabukas ang computer screen, tinitingnan ang program code na puno ng numero at simbolo. Hindi ito ang larawang inaasahan niyang makikita sa isang bansang panturista na may murang pamasahe. Lumingon siya at tinanong ang Filipino official na nakatayo sa tabi niya na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit napakaraming bata ang narito pa rin ng ganito? Hindi ba sila may pasok bukas? Dahan-dahang sumagot ang babae na may ngiti. May pasok po. Kaya kailangan nilang magbasa ng libro. Karamihan sa mga batang ito ay galing probinsya. Kung papalampasin nila ang pagkakataong ito, hindi nila alam kung kailan sila magkakaroon muli ng pagkakataon. Ang kanyang boses ay nagbalik sa kanya noong umaga, noong akala niya ay puro formalidad lamang ang lahat. Noong umagang iyon, mas mainit ang Maynila kaysa sa kanyang nakasanayan, ngunit ang hangin na dumadaan sa malalaking puno sa bakuran ng unibersidad ay kakaibang malamig.
Lumiko ang van ng EU delegation sa arko ng gate na may pangalan ng universidad sa ginintuang Filipino script. Tumanaw siya sa labas at nakita ang malawak na damuhan, mga gusali ng klase na modernong dinisenyo, ngunit mayroon pa ring mga bubong na may tradisyonal na Filipino na disenyo at ang pinakamahalaga, maraming estudyante ang nakayuko at nagbabasa ng libro sa mga bangko sa ilalim ng puno. Akala ko puro mga batang may hawak na telepono lang ang makikita ko, bulong ni Marcos sa kanyang sarili, ngunit ang larawan sa kanyang harapan ay kabaligtaran. Ang mga marmol na upuan sa mga pasilyo ay may mga estudyanteng nagbabasa ng libro. Ang ilang grupo ay bumubulong tungkol sa mga problema sa matematika. Ang ilan ay nakasuot ng maayos na itim at puting uniforme ng estudyante, may dalang punong-puno ng notebook. Isang dalagita ang dumaan sa kanyang harapan, may dalang folder na may malaking nakasulat na robotics design. Tinanggap ng dean ang delegasyon ng may Filipino smile at pagpapakumbaba bago sila inilibot sa mga gusali ng klase, laboratorio at auditorium. Ikinuwento niya ang mga kurso na nakikipagtulungan sa mga universidad sa Japan, Korea at Europa. Ikinuwento niya ang mga estudyanteng nag-internship sa mga pabrika ng aircraft parts at ikinuwento niya ang ilang bata na siyang unang nakapag-aral sa universidad sa kanilang nayon. Tahimik na nakinig si Marcos, hindi tumatango o tumatanggi. Narinig na niya ang ganitong mga kuwento sa maraming bansa, ngunit ngayon ay mayroong ibang bagay. Ang mga mata ng nagkukwento ay hindi lamang puno ng pagmamalaki, kundi may kasama ring responsibilidad. Noong gabi matapos ang formal na hapunan, inanyayahan siyang bumalik sa universidad. Kung gusto ninyong makita ang puso ng aming bansa, bakit hindi ninyo tingnan ang library sa gabi? Sabi ng opisyal ng Pilipinas. At ngayon, nakatayo siya doon. Dahan-dahan siyang lumakad sa tabi ng isang payat na batang lalaki na nakasuot ng ordinaryong uniforme ng estudyante. Bahagyang tumingala ang bata, nang may paggalang, nang makita ang bisita. Anong kurso mo? Tanong ni Marcos sa Ingles. Electrical engineering po, malinaw na sagot ng bata. Gusto ko pong magtrabaho sa mga proyekto ng Skyway o kaya ay magpaunlad ng clean energy system. Kung magawa po namin ng maayos, hindi na matatakot ang aming pamilya sa mahal na kuryente. Ang sagot ay simple ngunit mayroong napakalaking bigat. Nararamdaman ni Marcos na parang mayroong naglagay ng malaking bato sa gitna ng kanyang dibdib. Tinanong niya ang isa pang bata na nagha-highlight ng textbook sa economics. Bakit kailangan mong magbasa ng ganito kagabi? Ngumiti siya ng pagod, ngunit matatag ang mga mata. Dahil kung hindi po kami magsisikap ngayon, mahihirapan pa rin po ang aming pamilya tulad ng dati. Ipinadala po ako ng aking mga magulang para mag-aral sa Maynila gamit ang kanilang buong ipon. Kaya wala po akong karapatang maging tamad. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa buong library. Sa puso ni Marcos, nakita na niya ang malalaking lungsod na puno ng matataas na gusali ngunit ang mga kabataan ay walang pangarap. Nakita na niya ang mayayamang bansa kung saan ang mga bagong henerasyon ay ayaw magpagod ng higit sa kinakailangan. Ngunit dito, sa Pilipinas, nakita niya ang mga kabataan na pinapayagan ang pagkapagod na maging tulay patungo sa kinabukasan, hindi isang pader na humaharang sa pag-asa. Habang papalabas siya ng library noong gabing iyon, tiningnan niya ang madilim na kalangitan na walang masyadong bituin, ngunit ang ilaw mula sa itaas na palapag ng library ay patuloy na sumisikat. Naisip niya sa kanyang sarili, tiningnan natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng turismo, sa pamamagitan ng mga larawan ng kalsada at ilaw, ngunit hindi natin kailanman binigyang pansin ang mga mata ng mga batang nagbabasa ng libro upang bumuo ng kinabukasan. Marahil ang isang economic giant ay hindi nagsisimula sa mga pabrika o daungan, kundi sa isang simpleng reading desk sa ilalim ng maliit na ilaw sa isang gabing tulad nito. Kinabukasan, matapos ang gabing iyon sa library na yumanig sa buong kaisipan at puso ni Marcos, ginising siya ng mahinang katok sa pinto. Ngayon po ay titingnan natin ang isa pang aspeto ng Pilipinas, ngumiti ang opisyal. Kahapon, nakita ninyo ang mga silid-aralan. Ngayon, makikita ninyo ang mga pabrika na sumusuporta sa mga pangarap ng mga batang iyon. Lumabas ang van ng delegasyon sa Maynila, dumaan sa mahabang expressway. Unti-unting napalitan ang matataas na gusali ng mga bodega, logistic services, at malalaking konkretong base na may mga crane na nakatayo ng maringal sa malayo. Ang mga truck ng container ay tumatakbo,
nang tuloy-tuloy na parang ugat na nagbobomba ng dugo mula sa puso ng lungsod patungo sa dagat. Ang asul na karatula sa tabi ng kalsada ay nakasulat na Calabarzon na may nakasulat na Southern Tagalog Region sa Ingles. Tahimik na isinulat ni Marcus ang pangalang iyon sa kanyang notebook. Nabasa na niya ito sa maraming ulat, ngunit ngayon ay unti-unting lumalalim ang kahulugan ng salita nang makita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Nang lumiko ang sasakyan sa isang industrial park, ang lahat sa kanyang harapan ay nagpatayo sa kanya nang hindi niya namamalayan. Ang mga kalsada sa loob ay malinis na halos walang dumi. Ang mga damuhan at puno ay maayos na pinutulan. Ang mga salaming opisina ay sumasalamin sa sikat ng araw sa umaga. Ang mga logo ng mga kumpanya mula Japan, Europa at Korea ay lumabas sa tabi ng mga pangalan ng kumpanya sa Pilipinas na hindi pa niya naririnig. Ito ay isa sa mga technology cluster ng Pilipinas, paliwanag ng isang Filipino engineer na sumalubong sa delegasyon. Ang makikita ninyo ngayon ay isang pabrika na gumagawa ng electronic components at kagamitan para sa European market. Pagbukas ng automatikong pinto ng pabrika, bumati ang malamig na hangin mula sa air conditioning sa mukha ni Marcus. Bahagya siyang natigilan. Ngunit ang nagpatigil sa kanya ng sandali ay hindi ang temperatura, kundi ang larawan ng mga manggagawa na may makinang nasa harapan. Ang sahig ng pabrika ay malinis na halos makita ang anino. Dose-dose ng pilak na robot na pangkargamento ang gumagalaw sa mga linyang malinaw na iginuhit, nagbubuhat ng mga kahon ng pyesa mula sa isang punto patungo sa isa pa ng tahimik. Ang ilang robotic arms ay umiikot, nagbabago ng anggulo, nagdudugtong, at nag-assemble ng may katumpakan sa loob ng ilang segundo. Ito po ang linya para sa European market. Paliwanag ng isang batang engineer ng Pilipinas sa matatas na Ingles. Mayroon kaming AI system na sumusuri sa bawat pyesa bago ito lumabas ng linya. Kung may makita kaming kahit maliit na abnormalidad, automatikong humihinto ang sistema. Agad na tinanong ni Marcus, ayon sa kanyang likas na ugali ng isang inspektor, saan ito binuo? Sino ang nagdisenyo? Pangunahing mga Filipino engineer po, kasama ang mga partner mula sa ibang bansa sa simula. Ngunit ngayon po, kami na ang sumusulat ng code at nag-a-upgrade. Mabilis pong matuto ang mga Filipino. At gusto naming patunayan na hindi lang kami mahusay sa serbisyo, kundi kaya rin naming gumawa ng teknolohiya. Ang mga maikling pangungusap na iyon ay nagpatigil sa kanya. Dumaan siya sa control room na may salaming pader. Nakita niya ang isang babaeng Filipino engineer na nakatitig sa screen na puno ng graphs at numero. Ipinaliwanag niya sa delegasyon ang tungkol sa sistema ng pagtukoy ng init ng mga pyesa, mga panganib at ang pagbabawas ng basura. Ang aming pamantayan ay dapat na hindi bababa sa pabrika ng ina sa Europa, sabi niya ng may matatag na tinig. Dahil kung susundan lang namin sila, wala kaming pagkakataong makakuha ng karagdagang trabaho. Ngunit ngayon, sa ilang linya, nabawasan namin ang dami ng basura ng mas mababa kaysa sa ginagawa sa Europa. Ang salitang mas mababa kaysa sa Europa ay parang mayroong humugot ng upuan mula sa ilalim ni Marcus. Hindi siya bumagsak pisikal, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang puso ang nawalan ng balanse. Naniniwala siya na ang kanyang kontinente ang pamantayan na dapat habulin ng mundo. Ngunit sa sandaling ito, nakatayo siya sa isang pabrika sa Pilipinas kung saan ang ilang numero ay lumampas sa pamantayang kanyang ginamit bilang panukat. Nang lumabas siya at tumayo sa hagdan sa harap ng gusali, tiningnan niya ang buong complex, mga salaming gusali, mga robot, mga truck na pumapasok at lumalabas ng may ritmo. Nararamdaman niyang nakatayo siya sa gitna ng makina ng isang bansa na minsang hindi niya binigyan ng pansin. Sa nakaraang 30 taon, tiningnan ko ang mga graph, ang mga numero at akala ko naiintindihan ko ang mundo, naisip niya. Ngunit ngayon, ang bansang inakala kong isang bakasyunan lamang ay nagtuturo sa akin ng bagong kabanata sa ekonomiya ng mundo. Lumingon siya sa grupo ng mga Filipino engineer na nakatayo pa rin, handang sumagot sa susunod na tanong. Ang mga kamay ng ilan ay may kaunting mantsa ng langis, ngunit ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa parehong ilaw na nakita niya sa library kagabi, ang ilaw ng mga taong naniniwala na mayroon silang ginagawang mahalaga para sa bansa. Habang umaalis ang sasakyan sa industrial zone at bumalik sa Maynila, binuksan ni Marcus ang kanyang notebook at isinulat ng may mas matatag na sulat kamay kaysa sa nakaraang mga araw. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang mahusay na host na mahusay ngumiti, kundi isang engineer, isang production force
at isang workforce na tahimik na itinutulak ang sarili nitong bansa pataas. Kung titingnan pa rin ng Europa ang Pilipinas gamit ang dating pananaw, maaaring magising tayo sa isang araw na nalampasan na niya tayo nang hindi natin namamalayan. At pagkatapos ay tumingala siya at tiningnan ang kamera na hawak ng filming crew na parang kinakausap ang mga manonood sa hinaharap. At kayo po, ang tinig sa kanyang isip ay nagsalita. Bilang isang Filipino o isang taong nakakita ng Pilipinas ng malapitan, ano ang pinakapinagmamalaki ninyo sa kapangyarihan ng industriya at teknolohiya ng bansang ito? Subukang isulat ang inyong sagot sa comments. Maaaring ang inyong sagot ay maging isa pang pahina ng maliit na kasaysayan na magsasabi sa mundo na ang Pilipinas ay hindi lang maganda sa postcard, kundi mahusay din sa mga pabrika, laboratorio at sa puso ng mga tunay na manggagawa. Sa gabing iyon, mas maganda ang Maynila kaysa sa lahat ng nakita ni Marcos noon. Ang mga ilaw mula sa matataas na gusali ay sumasalamin sa dumadaloy na tubig ng Pasig River. Ang mga dinner boat ay dahan-dahang dumadaan. Ang tunog ng modernong Filipino music ay mahinang umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa balkonahe ng isang riverside restaurant, ang delegasyon ng Europa ay naghahapunan sa isang kapaligirang parehong marangya at mainit. Nagsisimula pa lang makaramdam ng pagiging relax si Marcos sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating sa Pilipinas. Humigop siya ng tsaa habang tinitingnan ang tanawin at naisip sa kanyang sarili na, marahil ang bansang ito ay nagpaparamdam sa akin ng masyadong komportable. Ngunit sa isang iglap, ang pagiging komportable ay napunit. Biglang hinawakan ni Mr. Hans, isang 60 anyos na senior European advisor na nakaupo sa dulo ng mesa, ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at lumabas ang pawis sa kanyang noo. Sinubukan niyang magsalita ng kung ano, ngunit ang kanyang boses ay nawala bago siya bumagsak at tumama sa silya ng malakas. Hans, ang mga tawag ay umalingaw-ngaw. Ang kapaligiran na puno pa ng tawanan ay naging puno ng takot. Ang mga waiter ay natigilan sandali bago tumakbo ang isang manager ng restaurant. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Tumawag ng 911. Sumigaw siya sa Filipino bago lumingon at magsalita sa Ingles sa delegasyon nang may matatag na tinig. Kinokontak na po namin ang emergency services. Pakiusap, bigyan ninyo po siya ng espasyo at ihiga siya. Mabilis na kumuha ang isa pang empleyado ng unan upang suportahan ang kanyang ulo. Tinanggal ang kurbata ni Hans. Niluwagan ang isang butones ng kanyang damit. Nagtulungan silang ayusin ang mesa at ilayo ang mga silya para magkaroon ng malawak na espasyo. Tahimik na tiningnan ni Marcos ang lahat ng nangyari ng maayos at sunod-sunod na halos makalimot siyang huminga. Naaalala niya ang mga larawan sa ulat tungkol sa sistema ng pampublikong kalusugan ng Pilipinas, ngunit hindi niya kailanman inakala na makikita niya ito ng personal. Wala pang 5 minuto, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya na sumira sa tunog ng bangka at musika. Ang lahat sa balkonahe ay lumingon. Isang puting ambulansya na may simbolo ang huminto sa harap ng restaurant. 3 emergency medical technicians, EMT, ang bumaba ng sasakyan ng mabilis. Itinulak ang stretcher patungo sa mesa kung saan nakahiga si Hans. "We are the emergency team. Please give us 2 minutes," sabi ng isa sa kanila sa malinaw na Ingles. Nagsimula siyang ikabit ang blood pressure monitor, ECG monitor at oxygen tube, kasabay ng pagtatanong tungkol sa mga gamot na regular na iniinom ng pasyente ng malinaw na malinaw. Lahat ay nangyari ng mabilis ngunit hindi magulo, na parang sinanay na ng hindi mabilang na beses. Sumama si Marcos sa ambulansya bilang pinakamalapit na kasamahan. Sa loob ng sasakyan, natuklasan niya na hindi lamang ito ordinaryong ambulansya, kundi isang mobile emergency room na may maraming screen na nagpapakita ng real-time vital signs ni Hans. Ang automatikong sistema ng pagsusuri ay nagpakita ng text message na nagbabala sa Ingles tungkol sa panganib ng acute myocardial infarction. Ang sistemang ito, bulong niya. Sumagot ang isa sa mga EMT, "Nakatali na po kami sa ospital. Nakikita na po ng doktor doon ang heart rhythm ng pasyente mula ngayon. Kaya inihanda na namin ang operating room at ang team para agad na maghintay." Sumugod ang ambulansya sa mga kalsada ng Maynila na minsang inilarawan niya na matinding traffic at hindi makakakilos. Ngunit noong gabing ito, halos lahat ng sasakyan sa harapan ay nagbigay daan. Ang ilang traffic lights sa intersection ay nagbago sa mga espesyal na signal
Nagbukas ng daan para mabilis na makadaan ang ambulansya. Ito ba ang lungsod na inakala kong magulo, naisip ni Marcus. Nang dumating sa isang malaking pribadong ospital, bukas na ang emergency entrance. Ang team ng mga doktor at nurse na handa ay nakatayo ng hanay, naghihintay. Wala pang 10 minuto, itinulak si Hans sa cardiac catheterization lab. Isang Filipino cardiologist ang bumati kay Marcus sa Ingles bago idinugtong sa simpleng German, "Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya." Hindi perpekto ang accent, ngunit ang intensyon sa kanyang mga mata ay mas malinaw kaysa sa mapapansin. Sa pamamagitan ng salaming dingding ng cath lab, nakita ni Marcus sa black and white screen ang mga coronary artery ng kanyang kasamahan na ipinapakita ng detalyado. Ang computer system ay tumulong sa pagsukat ng antas ng bara na may text message ng pagsusuri na lumabas sa Ingles. "Maglalagay po kami ng stent para buksan ang ugat," maikling paliwanag ng doktor bago magsimula. Ang oras ay dahan-dahang lumipas. Ang mga minuto ay mas mahaba kaysa sa lahat ng minuto sa kanyang buhay propesyonal. Hanggang sa wakas, lumabas ang doktor at bahagyang ibinaba ang maskara. Matagumpay po ang catheterization. Bukas na po ang ugat. Dumating po tayo sa tamang oras. Ang salitang tamang oras ay nagpatumba kay Marcus sa mahabang upuan sa pasilyo sa harap ng silid. Hindi siya pagod sa mahabang paglalakbay, kundi parang mayroong isang bagay na matagal na niyang hawak sa kanyang puso ang ibinaba. Matapos ang paunang papeles, binigyan siya ng nurse ng bill ng estimated expenses. Tiningnan niya ang mga numero at itinaas ang kanyang kilay. "Ito na ang kabuuang gastos?" tanong niya. Magalang na sumagot ang nurse, "Opo. Kung ihahambing sa Europa, maaring mas mura ito ng maraming beses. Ngunit para sa amin, ang pinakamahalaga ay ang pasyente ay makarating sa doktor ng pinakamabilis." Idinagdag ng parehong cardiologist, "Maraming doktor sa Pilipinas ang lumaki sa simpleng pahayag na, 'Tao muna bago pera.' Kung hindi natin maaalagaan ang tao sa oras, kahit gaano kalaki ang pera na ating naipon, wala itong saysay." Matagal na tumahimik si Marcus. Naalala niya ang sistema ng pampublikong kalusugan sa kanyang sariling bansa, malalaking ospital, kung saan kailangan mong maghintay ng buwan. Ang komplikadong sistema ng health insurance na puno ng mga numero at regulasyon. Hindi niya kailanman naisip na sa isang bansa na minsang itinuring niya na may mas mababang kita per capita, makikita niya ang parehong high-tech na teknolohiya at ganitong lalim ng habag sa iisang lugar. Tumayo siya, nakasandal sa dingding ng bintana, tiningnan ang maliit na hardin ng ospital na pinalamutian ng luntiang halaman, maliliit na fountain at isang maliit na rebulto ng sto, ninyo. Isang bata ang dumaan kasama ang kanyang ina, yumuko sa rebulto ng sto. Ninyo na nakalagay sa isang sulok ng hardin ng tahimik. "Kagabi, nagbiro ako tungkol sa bansang ngiting-ngiti," naisip niya. Ngunit ngayon, nagsisimula na akong maintindihan na ang ngiti ng bansang ito ay hindi lamang nagmumula sa turismo, kundi mula sa isang sistema na nagpaparamdam sa mga tao na kung isang araw ay bumagsak sila sa gitna ng lungsod na ito, mayroong isang tao na tatakbo upang tumulong ng buong lakas. Noong gabing iyon sa puting bulwagan ng isang ospital sa Maynila, alam ni Marcus na ang huling pader ng pagkiling sa kanyang puso ay lubos ng nawasak. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang magandang lugar para magbakasyon, kundi isang bansa na nakapagbalanse sa pagitan ng modernidad at sangkatauhan sa paraang hindi pa niya nakita kahit saan. Ilang oras matapos magsara ang pinto ng cath lab, inilipat si Hans sa isang intensive care unit. Nagsisimula ng maging matatag ang kanyang kondisyon. Ang kanyang vital signs sa screen ay hindi na bumababa at tumataas ng nakakatakot tulad ng una. Nakatayo si Marcus, nakatingin sa salaming pader. Nakita niya ang kanyang kasamahan na tahimik na nakahiga sa ilalim ng puting ilaw. Iyon ang parehong tao na ilang oras pa lang ang nakalipas ay nagtatawanan habang umiinom ng alak sa tabi ng Pasig River. Huminga siya ng malalim. Nararamdaman niyang parang dumaan siya sa buong maghapon at magdamag sa loob lamang ng ilang oras. Subukan ninyong maglakad-lakad sa hardin sa ibaba, mahinang iminungkahi ng isang nurse. Mas malamig doon kaysa sa harap ng emergency room. Ang maliit na hardin ng ospital ay puno ng luntiang halaman at malambot na dilaw na ilaw. Mayroong iilang upuan na nakahanay. Ang tunog ng sapatos ng nurse na tumatama sa sahig ay mahinang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo sa itaas. Sa ilang sulok, may mga kamag-anak ng pasyente na nakaupo,
Nagdarasal ng tahimik, umupo si Marcos sa isang upuan, huminga ng malalim sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Hindi nagtagal, bumaba ang Filipino doktor na nag-aalaga sa kaso ni Hans. Tinanggal niya ang kanyang lab coat at inilagay sa kanyang braso, bahagyang yumuko bilang tradisyonal na Filipino na paggalang bago umupo sa tabi. Maraming salamat po ngayong araw, dahan-dahang sabi ni Marcos. Kung nangyari ito sa gitna ng Europa, hindi ako sigurado kung makakatugon kami ng ganito kabilis. Ngumiti ang doktor ng bahagya. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin. Ang isang bansa na may siksik na populasyon, malaking lungsod, maraming sasakyan, ang mga panganib po ay mataas. Kaya po sinisikap naming paikliin ang oras na lumalabas sa amin hanggat maaari. Hindi po ba kayo natatakot na ang sistemang may pananagutan sa napakaraming tao ay mabibigo? Matagal na tumahimik ang doktor bago sumagot. Natatakot po. Ngunit kung matatakot at titigil lang tayo, hindi tayo makakausad. Marami na po ang pinagdaanan ng mga Filipino sa ekonomiya at sa pandemya. Sa huli, natuto kaming mamuhay nang may kawalang katiyakan ng hindi iniiwan ang sinuman na bumagsak ng mag-isa. Ang huling pangungusap ay nagpatitig kay Marcos sa mukha ng doktor nang may pagka-interes. Naalala niya ang mga bata sa library kagabi. Naaalala niya ang mga engineer sa industrial park kaninang umaga at naaalala niya ang team ng EMT sa ambulansya ilang oras na ang nakalipas. Ang lahat ng larawan ay nagkakaugnay sa isang kakaibang paraan. Sa sasakyan na naghatid sa kanya pabalik sa hotel, ang Maynila sa gabi ay hindi tahimik tulad ng inakala. Ang mga kainan sa tabi ng kalsada ay mayroon pa ring mga manggagawa at bata na kumakain ng simpleng ulam. Ang mga basurero ng lungsod ay nagtutulak ng kanilang kariton ng masipag. Ang ilaw mula sa convenience store ay sumisikat sa bangketa kung saan dumaan ang isang pari o pastor sa dilim, naghahanda para sa umaga ng bagong araw. Ito ba ang bansang minsang sinabi kong biro lang na isang holiday destination? Tanong niya sa kanyang sarili ng tahimik. Pagdating niya sa kanyang kwarto, hindi siya agad naligo tulad ng dapat. Sa halip, umupo siya sa kanyang desk. Binuksan ang lahat ng notebook na sinulatan niya sa kanyang paglalakbay sa Pilipinas. Puno ang mga papel ng maliliit na letra, mga numero, graphs, propesyonal na opinyon at maiikling pangungusap na lumabas mula sa puso nang hindi sinasadya. Nagsimula siyang mag-uri-uri ng kanyang nakita sa kanyang isip: infrastruktura, expressway, skyway, daungan, paliparan, edukasyon, library sa gabi, mga estudyanteng probinsyano na hindi pinapalampas ang pagkakataon, industriya at teknolohiya, robot, AI, mga pabrika na nagtatakda ng sariling pamantayan sa halip na sumunod sa iba, pampublikong kalusugan, emergency system na nakikipaglaban sa oras, at mga doktor na nagsasabi na ang taong bumagsak sa harapan ay mas mahalaga kaysa sa pera sa bawat pagkakataon. At higit sa lahat, ang puso ng mga Filipino na pinagsama ang lambing at determinasyon sa kakaibang paraan. Nagbukas siya ng bagong pahina. Isinulat ang isang mahabang pangungusap ng may matatag na sulat kamay. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang destinasyon ng turista, kundi isang kasapi sa usapang pang-ekonomiya at panlipunan na dapat matuto ang Europa ng may paggalang at pagpapakumbaba. Kung titingnan pa rin natin ang bansang ito gamit ang dating pananaw, mawawalan tayo ng isa sa pinakamahalagang puwersa ng ika-21 siglo ng napakalaki. Ibinaba niya ang panulat, tumingala, at tiningnan ang Pasig River na dumadaloy sa ilalim ng bintana. Ang mga ilaw mula sa maliliit na bangka ay dahan-dahang gumagalaw, na parang nagpapaalala na ang ilang bagay sa mundong ito ay hindi mauunawaan sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng ulat sa Brussels. Noong gabing iyon, natulog si Marcos ng may kakaibang pakiramdam, parehong pagod at gumaan ang loob, at sabik sa sasabihin niya sa harap ng European delegation kinabukasan. Alam niyang mula ngayon, ang usapin tungkol sa Pilipinas sa kanyang meeting room ay hindi na magiging katulad ng dati. Kinabukasan sa meeting room sa Brussels, nakatayo si Marcos sa harap ng screen na may huling slide. Tiningnan niya ang mukha ng chairman ng komisyon ng EU bago magsalita ng dahan-dahan at malinaw. Sa lahat ng panahong lumipas, tiningnan natin ang Pilipinas gamit ang sarili nating lumang salamin. Ngayon, makukumpirma ko lang ang isang bagay. Napakababa ang ating pagtatasa sa bansang ito. Ang bansang inakala nating isang destinasyon lamang ng turismo ay nagiging bagong puwersa sa ekonomiya ng mundo.
at kailangan matuto ang Europa mula sa Pilipinas ng may pagpapakumbaba. Tahimik ang buong silid, ngunit sa katahimikan na iyon, mayroong isang bagay na gumagalaw. Ang pananaw ng buong kontinente ay unti-unting nagbabago. Matapos ang pulong, naglakad si Marcos pabalik sa kanyang opisina. Huminto siya sa harap ng dingding na may nakasabit na mapa ng mundo. Itinuro ang maliit na lugar na hugis arkipelago sa Southeast Asia at mahinang bumulong. Isang araw, babalik ako sa Pilipinas, hindi bilang inspektor, kundi bilang isang estudyante. At ngayon, dahan-dahang bumabalik ang tanaw sa inyong mga manonood. Marahil ang buong kwento na ito ay hindi lamang para kay Marcos, kundi upang ipaalala sa atin na kung titingnan natin ang sarili nating bansa ng mas mababa sa katotohanan, maaaring tayo ang huling maniniwala sa kapangyarihan ng sarili nating tahanan. Sa mundong mabilis na nagbabago, ang tunay na higante ay hindi ang bansang pinakamaingay, kundi ang bansang kung saan ang ordinaryong tao ay bumabangon at ginagawa ang kanilang tungkulin ng pinakamahusay sa bawat araw. At kayo po? Ngayon, ano ang pinakapinagmamalaki ninyo sa Pilipinas? Subukang isulat sa comments sa ibaba upang malaman ng mundo. Kung nararamdaman ninyong nagbigay sa inyo ang video na ito ng pagmamalaki at bagong pananaw, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aming channel upang hindi mapalampas ang lahat ng kwento na magpapalalim ng inyong pagmamahal sa Pilipinas.